Kung nag-aaral ka sa isang school na itinayo pa noong 1905, huwag na kayo magpapaabot ng gabi sa isang nasunog na building kasi isang choral group ang hindi nakinig sa babalang to noong 2014. Story time. Karanasan namin to dati noong nag-aaral pa ako. Isa akong member ng choral sa school namin. Yung school kasi namin ay ginawa noong taong 1905 pa. So expected yung ibang building namin sa school ay mga sinaunang building pa. Yung location ng music room namin ay dating kasama sa nasunog na building ng school. At marami na kaming naririnig na mga kwento tungkol sa building namin na yon. Partikular na ang music room kung saan kami palaging nagpa-practice. Simula sa mga guard, teachers, deans, tendera at mga staff na malapit sa building na yon. Lahat sila ay may iba't ibang kwentong kababalagan sa room na yon. Ang hindi ko lang inaasahan ay mararanasan pala namin ang mga kwento nila. Way back 2014, nagpa-practice at naghahanda kami para sa naturang kompetisyon ng koral namin. Doon mismo sa music room, tuwing alas 5 ng hapon. At natatapos ang practice namin, mga around 8 or 9 na ng gabi. At kami-kami na lang ang nandun. Wala nang ibang tao kasi gabi na't nag-uwian na nga ang iba. May kita rin na madilim na sa bandang building namin dahil patay na nga ang mga ilaw sa ibang room. Dahil koral kami, syempre merong malaking salamin sa harap namin para naman makita namin ang projection namin tuwing kumakanta. Noong unang araw ng pagpapractice namin ay wala naman kaming napapansin o naririnig. Pero ang sabi sa amin ng assistant director namin, every time daw na matapos ang rehearsal ay parang mabigat daw ang pakiramdam niya. Nasa kanya kasi ang susi ng music room at siya rin ang huling umaalis sa amin. At every time daw na nilalak niya ang music room ay mas lalo para bumibigat ang pakiramdam niya. Kumbaga, parang meron daw taong nakatayo sa likod niya at hinihintay siyang matapos nito. Pero hindi na lang daw niya to pinapansin. Paminsan pang araw, kahit nakapatay na yung ilaw sa loob ng music room at nailak niya na ang pinto nito, ay may naririnig daw siya sa loob na parang may humihila sa bangko. Tapos may naghahaming din daw sa loob kahit walang katao-tao doon. Tapos may umiiyak din daw. At may ilang beses din daw na tumutugtog yung piano mag-isa. Pero hindi na lang niya pinansin ang lahat ng to dahil nakasanayan niya ng araw at ayaw niya nang magbigay ng takot sa iba. Hanggang may isang beses na nawala ang gamit ng director at assistant director namin. Hanap kami ng hanap sa lahat ng sulok ng kwarto. Pero nakita na lang namin to pagdaan ng ilang oras at biglang nasa table na lang to nakapatong. Pero yung pinakagrabe at malalang nangyari sa amin ay yung nagpa-practice kami dahil 2 araw na lang nito bago kami umalis papuntang competition sa Luzon. At hindi namin malilimutan to. Nasa music room kami nito at nasa harap nakaupo yung director at assistant director namin. Habang kumakanta kami, kitang-kita namin ang sarili namin sa harap ng malaking salamin. Habang busy kaming kumakanta, yung assistant director pala namin nito ay may nakikita na siyang isang babaeng nakaputi doon sa likuran naming mga lalaking nakapwesto sa likod at nakayuko raw ang ulo ng babae. Pero hindi niya na lang daw to pinansin at sinabi sa amin para hindi kami matakot at magpanik kasi sobrang perfect na raw yung pagpapractice namin ito sa kanta. Pero yung director namin ay takanta talaga kasi kahit solemn yung kantang kinakanta namin ay meron daw nag-high pitch or nagdedescant sa kanta namin. Akala namin ito na namali lang ang mga babaeng membro namin kaya umulit na lang kami sa pagkanta mula sa simula. Pero ganun pa rin ang kinalabasan. Kumbaga, may sumisira sa pagkanta namin ito. At nagulat na lang kami sa pangatlong pagkakataon. Sinabi sa amin ng director namin na pakinggan daw namin yung tinig na naririnig niya. At nagulat kami. Naggaling to sa likuran naming mga lalaki. Pero mabilis kaming sinabihan ng assistant director namin na kumanta lang daw kami ng kumanta at huwag pansinin ko anumang makita at marinig namin kasi bumibigat na raw ang pakiramdam niya. Pagkanta namin ulit, meron talagang ibang tinig o nagdedescant na naririnig namin sa likuran namin. Hanggang pagsilip namin sa malaking salamin na nasa harap namin ay nakita naming merong babaeng nakaputi at nakatayo sa likuran naming mga lalaki. Nakayuko ang ulo nito at sigurado kami nito na sa kanya galing ang tinig na naririnig namin. Hanggang nakita at napansin na rin to ng director namin kaya sinabihan niya na kami na tapos na ang pagpapractice. Pero wag daw kami magtatakbuhan at wag magsisigawan. Aalis daw kami na parang wala kaming napansin, nakita
o narinig. Paglabas namin ay nilakagad ng assistant director namin yung music room at nagulat na lang kami nang isang malakas na sigaw ng babae ang narinig namin sa loob. Sobrang kilabot ang naramdaman namin nito, kaya simula nito hindi na kami nagpa-practice ng gabi doon at pinabindisyon na rin namin yung music room kasi ang sabi ng guard sa amin, baka nagambala o nabulabog namin ang kaluluwa ng babaeng palaging laman ng kwento ng dating nasunog na music room.